Catch the Pizarra Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by Jay Australia, available on your favorite podcast platforms. For more local podcasts, check out more shows from Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network. Hype Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the LTG Show Podcast. So you are listening to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTG Show Podcast, a wrestling podcast. Hindi. Sorry talaga, ang dami kong inasikaso ngayong linggon to. Ang daming pwedeng gawin kaso wala kailangan ko i-left out lahat ng stuff, lahat ng bagay, lahat ng kung ano namang BS o katarataduan na nangyayari ngayon here in the Philippines. Pero hindi pa rin tayo pwedeng maiwan sa wrestling scene, lalo't marami tayong kailangan pag-usapan ngayong linggo here on the podcast. Sorry, naiwan talaga yung boses ko. So, ngayong pasensya talaga, unang-una, kasi wala akong boses ka nung last week, patapos na yung show, wala akong boses. And, masaya naman ako, nakapag-recover ako, kahit papaano, mga 4 days, 4 or 5 days, nakapag-recover ako kahit papaano. So, okay na ulit yung boses ko. And I hope na masaya din kayo kahit papaano sa kung ano man yung ginagawa nyo right now on your own way. Wala akong pakialam sa anong ginagawa nyo. Basta ang importante, masaya kayo sa ginagawa nyo. Diba? Sige na. Let's start our episode number 85 on this week's episode of the podcast. Man, nakalain mo yun. We're 15 episodes away bago tayo magpunta doon sa 100. 100 is gonna be a big one, obviously. 90 to 100, we're going to have at least 2 episodes per week. Yun ang pinaplano ko. Pinaplansya ko na siya mabuti. And I hope na masundan nyo pati yung ating anniversary stuff sa parating na Mayo and yung WrestleMania week. Kasi WrestleMania week is obviously malaki lagi yan. So sige na, dami ko pa sinasabi. On this week's episode of the podcast, basically, wala naman tayong event na pag-uusapan. Hindi ko nga napanood ng Terminus. Sorry. Sorry, agad unahan ka na kayo. Dapat papanoorin ko yung Terminus event. Yung unang event nila. Pero wala. Nawala sa isip ko. Nawala rin ako ng oras panood ng Terminus ngayong linggo. So, pasensya. Hindi ko na siya ma-review ngayon. Siguro next month. No? Next month. May pay-per-view naman sila next month. May show sila sa Fight. Yun na yung papanoorin natin. Siguro, bibigyan ko din ng review. Kung hindi sasabit yung Saudi, naalala ko pala mamaya. Mamaya natin italagay yung Saudi event on this week's podcast. On this week's special episode of the podcast, not really special, we're going to talk about the major happenings here this week in professional wrestling. So basically, wala naman tayong pay-per-view kasi ang pay-per-view ay next week pa. So next week, malamang sa malamang, mayroon yung rumble ako. Yun lang yun. Ganda kasimple. Sige na. Let's start with NXT. So, ano ba ang kailangan natin pag-usapan sa NXT? Yung, syempre, unahin na natin yung kay Ganta.
Sorry talaga kung nagkakamali ako sa Ganta. Kasi, hindi ang hirap ma-used to be eh. Hindi hirap ma-use, hindi hirap sanayin. Ganta. So, si Ganta, FKA Walter, tinalo niya si Roderick Strong on this week's main event. And after nga nung main event din, kumuha ng mic si Walter o si Ganta, and he called himself Ganta. Ganta. Ganun ang pag-discuss, pagbigkas sa kanya, Ganta. So, wala. Gunter. Parang ang pangit pag Gunter eh, no? So, Ganta. Okay na. I think it's Ganta. Parang sinabi ko na lang din na Gunter. Garter. Ayoko na. Ang corny ko na masyado. Sorry guys. Naisip ko agad Garter, Gunter Mart. Putak na. What's wrong with you guys? Sige. Background check tayo para medyo hindi kayo maiwan. So si WWE nag-sign ng trademark for Ganta Stark. According din sa mga sources natin, iniwan na nila yung Gunter Stark. Instead, ang gagamitin na lang ni Walter is Ganta. Kaya yung ring name na yun, na I wish may explain naman siya sa TV, obviously. Kasi nag-explain naman sila kung bakit. And sobrang unexpected na si Walter. O si Walter pala yung makakakuha ng ring name na yun, which is, I don't know if malulungkot ako o masasanay na ako. Nag-tweet din naman ako sa podcast Twitter account o sa aking main ata. Hindi ko tanda ako ng Twitter. Sabi ko, sanay na ako sa ganong way ng WWE of changing names or changing BS o pagpapaikli ng pangalan o whatever it is. Nasanay na dapat tayo. Kasi they're trying anything para mas sumakto sa product nila ngayon. And hindi ko rin masisisi if gawin nga nila itong ganito. And speaking of ganito, diretso na tayo sa pangalawa nating subject. So we're going to talk about Sarray. So may bago na siyang gimmick. Para siyang schoolgirl na schoolgirl na kakalabas lang ng school. Tapos basta stuff like that. Wala pa siyang matinong explanation aside dun sa kwintas na binigay doon ng magulang niya na nabubuhay pa siya. Na mukhang K-pop idol o Jap idol, wala akong pakialam. Basta mukha siyang K-pop idol. Kamukha niya si Chaeyoung ng Twice. Yun talaga, sorry talaga. Yun talaga agad na iisip ko. Yung mga K-pop stans dyan. For sure, maalala nyo to. Yung pag namingiti si Chaeyoung ng sobrang pa sa yung garter. Alam niyo yan. Ganon po. Ganon yung mukha niya na dito. And ganon yung maalala nyo pag nakita niyo yung gimmick na yun ni Sarray. Na obviously naman may explain pa siya next week o the next few days. Na I wish, gawin nga nila. Kasi di pa natin gaano naiintindihan. Oo, sa akin, di ko pa gaano naiintindihan on why, ba't kailangan nila i-repackage? Why? What's going on? Kasi yun talaga. Wala pa rin akong ideya. And so far, sa lahat naman ng gimmick ng 2.0, ang nagugustuhan ko pa lang is si Wendy Choo pa lang. Aside dun sa mga stars na established, like sila Grayson Waller, yan sila Braun Breaker, sila TDA, Tony D'Angelo, Carmelo Hayes. So far, nagugustuhan ko pa lang talaga si Wendy Choo na gimmick. Sinabi ko na siya sa pod Twitter account tsaka sa main na Twitter account ko. Uulitin ko siya dito. So far, ang nagugustuhan ko pa lang na NXT superstar na nirepackage nila ay si Wendy Choo pa lang. And di kayo magre-reklamo doon kasi Wendy Choo is pretty damn good so far in NXT. At sobrang niyang dali makakapit ng sobrang dali. Sa una lang talaga tayo hindi magkakaintindihan kay Wendy Choo. At habang tumatagal,
na pwede naman tayo masanay din later on, di ba? Next, medyo mag-update tayo sa Dusty Cup kasi may Dusty Cup so nakapasok na nga sila yung Creed Brothers ng Diamond Mine at saka sila Blade yung sa kabilang bracket, no? And syempre, nagkaroon na rin ng tease between Bron Breakker and Santos Escobar for the NXT Championship. Wait, ano ba ang maglilid kaya dito? Maybe magkakaroon ba ng NXT special sa March? Pwede kasi March actually. Oo. Kasi wala namang pay-per-view nun lang in-announce si WWE na pay-per-view for the month of March. So definitely, our premium live event. Sorry naman putang. Sorry na. Alright? Premium live event. Wala silang premium live event for the month of March. So definitely, lagi ko na naisip sa premium live event. Guys, pag nagsalita ako ng pay-per-view dito, sorry na sabi ko. Ito seryoso. Ang hirap sanayin ng premium live event pero may sense naman eh. Wala na kasi tayong wala na kasing pay-per-views sa mga putang na sinabi ko na naman. Basta yun. Basta mga PPV na yan. Wala na yan. Hindi na gana nag-exist yan sa US o hindi na siya patok. Pinapalabas na lang siya sa mga platforms like yung mga Fox Plus app, mga Fox ganyan na apps, which is okay lang for me. And sa una, hindi natin maintindihan. Sa US nga, napapanood din ng AEW show sa Fight. Wala sa pay-per-views. Konti na lang ang nag-pay-per-view talaga. No? Kaya maintindihan nyo rin na tinawag ng WWE na premium live events itong mga special shows. So, yeah. Hindi ko na sinabi yung pay-per-view. Putang ina. Sorry. Sorry talaga. Move on na tayo. And then, sige na. Ang kailangan pa natin sa bibigyan ko yung thoughts is yung kay Carmelo Hayes, Tony D'Angelo, tsaka yung kay Cameron Grimes. So, para sa akin lang, okay na dapat na mag-triple threat to eh. Hindi na yung singles pa. Kasi parang ang ibibigay sa atin next week on NXT 2.0 is a singles match between Carmelo Hayes tuloy si Tony D'Angelo at saka si Cameron Grimes. Yun ang ibibigay sa atin na singles. And ang dating lang sa akin nun, parang ang pangit. Why not both na lang, di ba? Pero may mag-make sense sa akin since si Cameron Grimes naman ang unang nag-challenge na Tony D'Angelo daw, di ba? Kaya parang ang dating sa akin may sense pa din kahit pa paano na may match. And that's it for next week. Let's see na lang kung ano yung mangyayari, di ba? Ganun lang. And then, since pag-usapan na rin natin yung Dusty Cup, ano ba? Magpipredict na ba agad ako? Kasi nandiyan na yung bracket eh, no? My predictions for this year's Men's Dusty Cup 2022, I think it's either GYV kasi lagi pinipik ko kasi sobrang nakakaawa GYV. At this point, wala pa rin silang panalo. Lagi silang runner-up. Nakakadismaya. Creed Brothers ng Diamond Mine. Ewan ko, parang feeling ko sila yung malakas. Kumbaga, right now sa NXT 2.0. Possible. Sorry. Pero possible nun talaga. Manalo sila Blade. Kasi sila yung tinatawag ng mga underdogs. Ganon. Tangina sa nalalamunan ko. Sumabit pa. Teka. Sige. Possible kasi talaga sila Blade. And, yun. Wala na tayo kailangan pag-usapan for NXT. Let's move on to SmackDown since yun naman ang medyo unnecessary for me. Teka. Inom na nga lang ako. Ayun, let's talk about Charlotte and Lita
unahin na natin tong dalawa. Yun, okay na ako. So, Charlotte and Lita, para sa akin, sa tingin ko, nagplot na sila ng seeds for a WrestleMania match. Kahit hindi na nila ipanalo si Lita ng Royal Rumble. Yun ang dating sa akin. Hindi na kailangan ni Lita manalo ng Royal Rumble kasi nakapaglagay na siya ng plot for a WrestleMania match between the two. Diba? Ang argument kasi ng iba dyan, kailangan pa manalo ni Lita sa Royal Rumble just to earn a title shot. Ang obvious naman na possible manalo for this year's Women's Royal Rumble, si Liv Morgan. Diba? Yung favorite ng crowd na pinupush na nila ngayon, na ginagawa nilang kawa-awa. Ganun yung feeling ko kay Liv right now. And I'm okay with that. Okay lang sa akin. And yung kay Lita naman kasi, parang okay lang, nostalgia moment. Although, hindi na rin ako magugulat na si Charlotte ngayon mananalo eh. Kailangan pa natin magulat. Siyempre, hindi na. Sanayin nyo na. Pag si Charlotte, WrestleMania yan. Matik na. Dito, bubon tayo. So, nagkaroon nga na face-to-face sila Roman Reigns and Seth Rollins earlier. Hindi, the main event pala rather of the show. So, nagkaroon sila ng face-off. Parang dinikdik nila yung sarili nila. And the end, parang na-assault siya ng The Usos, super-kick siya. And, ayun, parang dumayo na lang yung The Usos. And, ang masasabi ko lang, on this angle kasi, parang unnecessary na yung pasok ng yung mga teams, tag teams. Regardless on who the fuck they are. Parang ang dating sa akin, sobrang unnecessary na nung pasok nila sa scenario. And, hindi ko gusto na ganun yung concept, no? Hindi ko type na ganun yung mangyayari sa match o sa build-up ng ender nito. Is parang ang basura ng dating niya sa akin. Kaya sobrang nakaka-upset. Yan lang ang thoughts ko about the face-to-face. Siguro ibibuild pa naman nila yung feud since may 1 week pa or 2 for the match at Royal Rumble Premium Live Bet. So, yeah. And then, pag-usapan din natin, syempre, yung 3.17 seconds na record ni Aliyah. Ano daw masasabi ko? Isang gesture lang. Sorry pero may relevance pa ba yung mga Guinness World of Records? Asking for a friend. Sobrang iniisip ko talaga kung relevant pa itong mga record dati. Kasi, wala na. Ginawa na lang siyang gimmick ni Nati. And at this point, parang wala na lang siyang sense sa akin. This another day of Nati doing unnecessary things. And hindi na rin ako nagulat. Yan lang. So, let's move on to the final segment of the SmackDown that we need to talk about is the Insane. So, ito na yung sinasabi ko na parang dito na lang ipapasok sino nga itong putang ina to. I forgot his fucking name. Kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Sige, hindi ko na sabihin. Bahala kayo sa buhay niyo manghula. Johnny Knoxville. Ayan, putang ina mo. Tangina, sabi ko talaga, hindi ako nag-script dito. Kaya ano masasabi ko dito, wala talaga akong magagawa. Magmumura na lang talaga ako. And Johnny Knoxville, Bad Bunny in the making. Wala, di magtatagal to sa Royal Rumble, sabihin ko sa inyo. Kahit ano pang gawin na itong putangin to. Sige, bubo na tayo. Wala na akong masyadong kailangan sabihin. So, Raw. We're going to discuss Raw. Number 1, so we got Lashley versus Seth Rollins in the main event of this week's Monday Night Raw. Ano na masasabi ko? Wait. Bakit ganun yung sound effect ko? Bakit? Questionin nyo na agad ako. Questionin nyo
kung ano yung opinion ko about this. Pero, necessary ba na paglabanin yung mga challenger? Parang ang point niya, kailangan natin palakasin yung mga challengers before the pay-per-view or the premium live event. Ay, sorry, nasabi ko. Hindi, ganito parang wala talaga siyang sense sa akin na paglabanin nyo pa yung mga number 1 contender. And obvious din naman na wala rin sense. Pwede nyo paglabanin Brock and Roman kung gusto nyo din talaga ng blockbuster dyan sa Raw o SmackDown. Di at least nakagawa kayo ng tama. Diba? Hindi, joke lang, masyadong mahagang WrestleMania para sa ideya ko. Sige, bibigay ko na lang yung thoughts ko about Lashley and Rollins. The match is pretty okay. Kaya lang, obviously, rushed ending, rush BS, rush everything. Parang, ayoko lang sa mga ganong matches na alam kong worthy pang pay-per-view. Pero, binibigyan nila ng TV tas with multiple commercial breaks. I don't know, pero nata-turn off ako sa ganon na stuff. Sobrang nakaka-turn off for me yung ganong way nila na pag-eksena sa kanyang paraan. And yung pagputol nila ng momentum sa mga challengers nila, sobrang BS na for me. I don't know if ako lang ang naumay doon. Pero sana, hindi lang ako. Sige. Next, we're going to talk about the KO and Rollins. Speaking of, mangyayari ba to? So, sinabi ni Rollins at ni Owens na pag nanalo si Rollins ng Universal title, and then nag-announce din si Owens ng kanyang entry for this year's Royal Rumble. And then, pag nanalo daw sila parehas, pwede sila mag-face sa main event ng WrestleMania. Question, mangyayari ba to? Obviously, hindi. Ako naman, if tatanungin nyo ako, guys, sa akin lang to, I don't think na Kevin Owens deserves another US or WWE or Universal Championship run. He needs a Grand Slam, to be honest. Parang ang dating kasi sa akin, kailangan niya na ng Grand Slam, sa madaling sabi. And nandiyan na yung pwede mong i-partner, nandiyan na sa set, Pwede na kayo mag-Grand Slam at this point. Hindi yung, pero depende rin pala kay McMahon kung anong gagawin niya. Ayun, suggest ng ideya dito, di pala sila yung nagbibigay ng book. I forgot, hindi pala to AEW. Sorry akin, di pala to AEW. Ito na-realize ko lang na nagpa-fantasy booking ako dito bigla. Pero actually, it's pretty damn good idea. Bigyan niyo yung title kay Owens this year. Maganda siyang idea. To be honest. Yun ba kung magpapasaya sa akin, okay lang. Maganda siyang ideya. And, di siya yung tipo na, ito, ginawa na ito ng kabila, gagawin din namin. No. Sobrang basura nun. If ako tatanungin nyo, syempre basura yun, tangina. Sobrang BS nung ganong way of booking nila. Sige, let's move on na din. Total, naglolokohan na lang din tayo. So, let's talk about Finn Balor and Austin Theory. Baka ma-open din naman kayo. Ano na naman sabihin nyo kay Austin Theory? Ha? Mga tanga. Sorry. Para lang magkalinawan tayo, ha? Si Vince McMahon, wala na daw siyang faith kay Finn Balor. According sa mga dirt sheet na yan. Pero hindi ako naniniwala. Parang iniisip ko lang, binibigyan lang nila ng momentum si Austin Theory. Parang binibigyan na lang siya ng push kasi he is a great guy, young, and he deserves the spotlight din naman. Pero at the same time, I feel bad for Finn Balor kasi siya yung na-sacrifice dito na sobrang galing, maraming nagawa na din sa WWE. And I don't think he deserves that treatment din naman. At the same time, diba?
And wala rin akong magagawa. Hindi ko rin masisisi if ganun din yung gawin nila sa ibang talents even though hindi naman nila gagawin, di ba? Pero I feel bad for Finn at the same time. Pero hindi natin pwede baliwalain na nagbibuild sila ng star in Austin Theory. Diba? Yan ang maganda dito. They're building up talents at the same time, hindi naiiwan sa kangkungan yung mga talents nila. Yun lagi yung isipin nyo. Okay. Finally, the main event. Dito pala main event to. Ito yung isa mga matches na nagustuhan ko on this week's Raw. Ito yung Mysterio, tapos Street Profits versus DX. Kung taga PHC kayo, kilala nyo na kasi yung DX. And Apollo Crews and Commander Aziz. For me, itong match na to is basically a preview for this year's Royal Rumble. And I kinda like it. Kasi ito para sa akin lang to. Parang ano ba tawag dito? Ano ba tawag term? Parang nagpi-preview na sila for the Royal Rumble match. And they did it. Kasi si Rey nakakuha ng pinfall, o si Dominic, kung sino man sa kanilang dalawa, wala akong pakialam. And then, tinanggal ni Rey si Dominic in the match. Parang sabi, think it. Mag-isip ka. Oh, every man for himself tong Royal Rumble match. Hindi di tayo magkakasundo dito kasi isa lang ang mananalo. Stuff like that. And it's kinda, maganda siyang ideya na ganun. Na at least, alam din ng WWE na may Royal Rumble pala. Hindi lang yung mga title matches na pagtutuunan na napansin. So, maganda siyang ideya for me. Na ganun yung ginawa nila. And, mention ko na nga din yung kina Becky Doudrop versus Liv Morgan and Bianca Belair. That's a pretty good opening match. Na wala rin akong masabi masyado on that spot. Kasi parang ang dating na lang sa akin nito is basically parang pinag-aaway na lang nila si Doudrop at si Bex. And okay lang for me. Sana build na lang nila maganda next week since isa na ng episode nila bago mag-Royal Rumble. No? Yun lang. That's basically my review for WWE shows NXT, SmackDown, and Raw. And when we come back, we're going to talk about Elimination Chamber sa Saudi. We're going to talk about Mustafa Ali and of course AEW. And yun na basically ang ating episode for this week. But before we go on our first commercial break on this week's podcast, gusto ko yung imbitahin na syempre, kung gusto nyo bumili ng stuff sa Lazada, please use my link on the description below, podlink.co/6gs. Again, that's podlink.co/6gs. We're going to take our first commercial break and let's check our other podcast here on Pipe Network. You are listening to the MTG Show podcast, an unfiltered Tagalog wrestling podcast where they talk about anything and everything about professional wrestling. Speaking of professional, we are professionally going to segue to our own show, Rule 20 Podcast, where the only professional thing we do are done mostly off the record, behind the cam, and under the sheets. Again, that's Rule 20, available wherever you are listening to this right now. And now back to the podcast. Okay. We're back. Ayan, nakainom na ulit akong tubig kasi nasasawid na rin ako. And welcome back to your Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTG Show Podcast. Alright, let's talk about Saudi. Kasi in-announce na ng WWE no Monday na magkakaroon nga sila ulit ng pay-per-view sa Saudi. So, it's Elimination Chamber na mag-take place February 19, 2022. It's 20 here in the Philippines, you bastards. And gaganapin daw siya sa world's largest pillarless Superdome in Jeddah, Saudi Arabia. Wala pa namang in-announce na match, pero mag-expect tayo na isa sa dalawang major titles ay i-defend doon sa pay-per-view. No? Abangan nyo na lang yung mga details niyan after ng Royal Rumble. Yun lang.
So, sige, isa pa. Bago tayo mag-move on sa AEW, let's talk about Mustafa Ali. So, si Mustafa Ali nung Sunday o Monday Manila time, nag-ask siya publicly for his WWE release. And, man, to be honest, I feel bad for Mustafa Ali. I feel bad for his push. And his career in WWE is sobrang nakakalungkot. No? After mawala nung Retribution, wala na lang talagang mabook sa kanya. Wala na rin siyang matinong story. And may binigay daw si Vince McMahon na ideya kasi ayaw din talaga gawin ni Mustafa. Di ko masisisi if ayaw talaga, no? And nireject niya yung story o gimmick na gagawin dapat niya. Kaso inayawan niya. So parang nireject niya, sumama yung loob niya. And since then, di na siya nagagamit for SmackDown. No? And I kind of feel bad for him for that. But wala. And that's business in the end of the day. So I wish him all the best if marirelease nga siya sa contract niya. And sana makahanap ka ng promotion. Tingin mo makahanap ka ng peace. Wag lang sa AEW. At this point, sobrang loaded na ng AEW. Sige na. Let's move on to our AEW review, obviously, in particular order. So, let's start with Jon Moxley. Jon Moxley is back with a promo of the year worthy segment. Promo, obviously. Sobrang promo of the year na agad. Wala pa, hindi pa nakakangalahati ang January. O nakakalahati na pala. Sobrang ganda ng promo niya kanina. Walang name drops, walang sama ng loob. Just him from the heart. Talk from the heart. And I kinda like it. Sobrang ganda ng promo na yun ni Jon Moxley. I swear. And sige, let's talk about Adam Cole and Britt Baker versus Orange Cassidy and Chris Statlander in a mixed tag match. For me, ayos lang naman. Ayos lang itong match. Parang ang dating nila sa akin, parang pinapahaba na lang nila yung story nila OC at saka ni yung OC at saka ni Adam Cole. And pinasok na rin nila si Britt dito sa eksena. So they got Chris Stat. And it makes sense naman. And then, may isa pong wrestler na nag-promo doon sa ring na hindi ko na kailangan i-name drop. Na paikot-ikot yung kanyang promo, parang tanga. Tapos, isa lang naman pala yung sasabihin niya na mag-challenge lang pala siya doon sa kanyang counterpart na TNT champion daw ngayon. Hindi ko na siya kailangan i-name drop kasi obvious naman kung sino. Na, regardless naman sa promo niya, maganda yung promo niya para sa akin. Pero, hindi ko na siya kailangan i-emphasize. Tago na lang natin siya sa pangalang Cody. Yun lang. Yun lang ang thoughts ko about that. And then, let's talk about the team of Malakai Black and Brody King debut in AEW. So, ano ba masasabi ko kay Brody King at saka kay Malakai Black? Basically, sobrang angas lang nung ano nila, no? Sobrang angas ng chemistry nila sa ring, no? And then, parang ang hirap din isipin na tag team guy na pala to si Malakai Black since natabunan na siya ng sandamakmak na wrestler ng AEW. Di rin natin masisisi. And sana gumanda na yung push nila ngayon. Sana. And finally, the main event is Sting and Darby Allin versus The Acclaimed. Question. Tangina, tumatanda ba to si Sting? Tangina, ang galing ni Sting dito On this week's AEW Dynamite, sobrang galing ni Sting doon sa kanilang laban versus The Acclaimed, no? Sobrang akakalain mo 55 lang si Sting o 50. Pero he's fucking 62. And sobrang galing lang talaga ng wrestling niya doon sa match na yon. And man, akakalain mo talagang ba sa prime niya pa tong si Sting sa point na to, no? Sobrang hirap isipin na he's already 62 and gumagalaw pa rin siya ng sobrang ganda. Gumagalaw pa siya ng sobrang solid sa ring. And wala sobrang galing niya lang talaga.
Yun na, 62 na si Sting, man. And si Darby at the same time, nandyan siya, prodigy niya nga si Sting. And wala. Sobrang ang ganda lang talaga ng click ng team nilang dalawa. So, yun. Yun lang ang thoughts ko on Dynamite. And ano po ba pag-uusapan natin? Parang wala na tayo kailangan pag-usapan. So, sige. Magtitake na lang ako isa pang commercial. And then, siguro tuloy na lang natin yung Flashback Friday na gagawin dapat natin last week sa kaso na wala na nga ako ng boses. Doon. So, konting talks lang tayo on NXT UK specials. No? And, yun, mag-wrap up na rin tayo for this week's episode of the podcast. So, bago nga pala tayo mag-commercial para, naisip ko. So, if you want to support the podcast on your shopping on Shopee, please use my link on Shopee on the description below, podlink.co/bhx. Malaking tulong yun sa inyo and sa akin din, syempre, para magtuloy-tuloy pa itong podcast with no extra cost to you. So, we're going to take a break. And for now, let's check our other podcast here on Pipe Network. Gusto niya bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Dear listener, have you ever had a complicated situation with someone you love? I'm not a relationship expert, but I sure have gone through a handful of ups and downs with my own relationships. So I invite you to join in the conversation in my podcast, Sincerely Yours, where we'll talk about the discreet things we do in relationships that harm us. Some may be hard to admit to ourselves, but that's the road to building healthy relationships. I hope to see you there. Sincerely yours, Maria. Okay. I'm back on the podcast. So, before we continue, I want to invite you guys sa mga nabili ng Nike shoes sa Southeast Asia store nila. Sa Nike shoes, Southeast Asia, na if you want to shop on Nike shoes, PH or Southeast Asia nga na store, please use my link on the description below. That's podlink.co/FZ2. Again, that's podlink.co/FZ2. Siyempre, makakatulungan din sa akin with no extra cost to you. And sige na. Ito na, pag-usapan na natin yung NXT UK special matches natin for this week's Flashback Friday. Ito, dapat to last week pa to, kaso wala na. Wala na ako, sumuko na yung boses ko last week. Kaya kailangan ko siya i-move ngayong linggo. And wala na rin man tayong re-reviewin na matches on the card. So sige. Ito, bibigyan ko kayo na lang ng top 5 na NXT UK matches na kailangan kong i-recommend sa inyo habang kayo gusto nyo manood, kung gusto nyo mag-nilay-nilay sa mga special events na ito. Sobrang ganda lang kasi talaga ng mga matches na to. Kaya sobrang marirecommend ko talaga to sa inyo. So basically, number 1, in no particular order, ibibigay ko agad yung Walter versus Joe Gacy. I forgot his name. Wait lang agad. Teka. Walter versus Tyler Bate agad. Tangina. Joe Gacy, ito rin nasabi ko. So, Walter versus Tyler Bate from takeover dun sa Cardiff. Puta. Sobrang
Panoorin nyo na lang para wala talaga akong masabi on that match. Pinanood ko siya ng madaling araw. And I can say sobrang solid ng match for me. No? Mm-mm. And parang ang dating na lang sa akin nung stuff na yon is parang mas maganda pa. Actually, ito mas maganda pa to sa isang match ata ng AEW noong taon na yon, if I'm not mistaken lang. No? Hindi ko lang tanda ko ng pay-per-view ng AEW nun, but I think may kasabay sila nun. And I think mas maganda pa to kaysa dun. No? Yan lang. And then, number 2 is the ladder match from the NXT TakeOver Cardiff pa din. No? It's, sino ba naglaban-laban sa ladder match na to? It's GYB. Tapos, wait, I forgot. Basta that's a ladder match na lang. Ayaw ka na kung ano, from Cardiff. Wala akong masabi. Obviously, surpresa din ako sila Andrews, yung nanalo doon. Tama ba ako? Sorry guys talaga kasi sobrang last minute na to. Itong segment na to. Basta, ang ganda ng ladder match na yun for me. And, it's kinda sad na hindi na tayo makakuha ng ganong stuff from NXT UK. But, magaganda pa rin naman yung matches ng UK, di ba? Personal preference ko. Maganda pa din naman ang mga matches ng NXT UK. Ano? Ayan, number 3, yung kay Dave Mastiff. At saka yung kay, teka, nasa dulo na ng dila ko. Joe Coffey. Ayan, puta, nakuha ko din yung kay Joe Coffey. I think that's a last man standing match. I forgot kung anong takeover to. I think ito yung sa hindi siya Blackpool eh. Cardiff din to. I think it from sa Cardiff to. Sobrang, wala rin talaga akong masabi. Sobrang solid talaga ng Cardiff card na to. Na takeover. And wala rin talaga akong din. Na, teka. Sobrang solid lang talaga ng last man standing. Correct me if I'm wrong, pero feeling ko hindi si Joe Coffey ito eh. Feeling ko hindi. Correct nyo na lang ako if mali ako, pero feeling ko hindi. Basta, that's a last man standing match. Ang nanalo pa nga doon ay si Joe Coffey. Joe Coffey ba? Tama. Oo. Yun nga. Siya nga ata. Basta i-figure out ko na lang within that week kung tama yung list ko. And then number 4, magsasama ako ng women dito. Kaya na like yung kina Kaylee Ray at saka Toni Storm sa TakeOver 1-on-1. Sobrang ganda nung laban nila. Sobrang simple lang nung stuff na yun. Habang di pa nila binibid yung storyline pa sunod pagkatapos nun. I kinda like it kaysa doon sa unang reign ni Toni Storm versus Rhea Ripley. And yun lang. And then finally number 5, sobrang contender nito, Cesaro versus sino ba tawag ko dito? Cesaro versus the current NXT UK champion na si Ilya Dragunov. Puta. Yan ang lagi ko nakalimutan ko. Sobrang solid na itong match na to. I think it's from Cardiff din. Man. Cardiff is so fucking good. Na-realize ko bigla. Wala nang re-recommend ko pala. Puro Cardiff, putya. At pala ginawa ko na lang pala ng review yung TakeOver Cardiff. But regardless, andito na lang din ako. Sige na. Nagbigay na ako ng ideya kahit paano. Sa tingin ko yung mga pwede nyo panoorin on that NXT UK shows. And overall naman, magaganda naman lahat ng UK shows. If nagkakamali, maganda rin yung kay Walter tsaka yung kay Joe Coffey from Blackpool to halos walang tapon dati. To be honest. And that's basically it for our podcast for this week. I want to thank everyone who is supporting this podcast since day one. Pasensya talaga kayo sa dulo. Sobrang kalat na nun. Correct na lang ako if marami akong mali dan sa order ng aking top 5 recommended matches ko from UK takeovers. Sobrang wala talaga. Last minute talaga to. Sobrang last minute nun. Kasi na-realize ko na hindi ko pa pala nasulat yung script ko dun. Kaya sorry about that. Ayan, sige. Let's talk about our picks of the week na.
Kasi mahaba na yung oras natin. So, our superstar of the week from last week is obviously Brock Lesnar on his promo versus Bobby Lashley. Sobrang aggressive niya doon. And at the same time, sobrang minamaan niya si Lashley doon. And then our woman of the week is obviously Wendy Chu. And our match of the week is from NXT 2.0. It's AJ Styles versus Grayson Waller. So, yun na. Kailangan ka na mag-extra. So, thank you for listening on this week's episode of the podcast. Please support the podcast, obviously, by listening on your favorite podcast platforms and on the podcast app on the Google Play Store. You can support the podcast by rating our podcast 5 stars or 6. Kasi 6 ang ginagamit natin term dito. And you can rate the podcast on Spotify, on Apple Podcast, and other platforms kung ano yung ginagamit yung platform pakinig nitong podcast na to. And also, you can follow the podcast on social media, on Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, and on TikTok at the MTG Show Pod. So, yeah, and my personal social media platforms at AG Pinera na nagbibigay na rin ako ng takes from the Twitter account. So, yeah, open na ulit yung Twitter account ko. Hindi na siya stan account ni Chong. So, sobrang saya ko na ganawa ko na rin siyang wrestling account ulit. Tagal ko na siyang din nagamit. And yun, thank you for listening on this week's episode of the podcast. And yun, thank you. See you next week for our Royal Rumble predictions. Stay safe, stay rest. So I hope all of us is nagpa-vaccine na. Sana magpa-vaccine na kayo, mga anti-vaxxers dyan. Baka naman sana magbago yung isip nyo. Ngayon, sobrang importante ng vaccines natin. If meron kayong boosters, please get your boosters. And don't forget, stay safe and stay rest. So I hope everyone is deciding for their 2022 stuff for May 2022. And kailangan natin mag-go out on that day and vote, obviously. Please vote for the most deserving person in your mind. Kasi naisip nyo, pusuan nyo. Pero think wisely and vote wisely. Thank you. See you on the next episode. Royal Rumble. Peace. We're out. Pipe Network. Thank you. Did you know that podcasts are the new radio? You can listen to your favorite shows anytime, anywhere, on demand. Visit the Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network at pipenetwork.co to see our list of shows. And like us on Facebook to get updates on our latest episodes, events, promos, and freebies. The Pipe Network, taking podcasting to the next level.